bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ating ialay sa Panginoon ang ating mga panalangin. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako'y hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin na sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng Aklat de Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom,
nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang 2 nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kielon. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin." Tumugon si Ruth, "Huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos." Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi, kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimula ng anihin ang sibada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, na may pagkaing handa sa mga nagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalayan niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa mga balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya, walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Panginoon, ituro mo ngayong landas ay sundin ko sa pagtaak sa todo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?"
Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Sino po sa inyo ang gustong pinagchichismisan sa inyong kapitbahay? Yung gusto nyo kayo ang pinag-uusapan? Wala naman. Sino sa inyo ang kapag may pangangailangan at nangutang kayo, sino sa inyong gustong pinauutang? Sino sa inyo ang gusto nyong mabait sa inyo ang inyong mga magulang? Mga minamahal, yun ang buod ng mabuting balita. Yun daw mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ay gusto ganun yung chinichismis kayo, di kayo hindi. Ay bakit sigilang-sigila kayo na pakikipagchismisan sa iba? Ay di kayo sala na agad. Gusto ninyo kayo ay kinababaitan. Ay bakit kayo nagdadamot minsan sa iba? Gusto ninyong kayo ay kinatutuwaan ng iba? Ay bakit kayo ay naiinggit? Bakit kayo ay nanghuhusga? Di sala na agad. Gusto ninyong kayo'y kinalulugdan. Tapos pagkatapos ng misang ito, magmumura ka sa inyo. Ay di sala. Minsan po ay alam na alam natin kung ano ang pagmamahal. Alam ko yan, Father. Masaya pong pakiramdam yan. Pero hindi natin alam kung paano talaga ang tunay na pagmamahal. Ang iniisip lamang natin ang pagmamahal, laging masaya. Hindi po totoo yan. Huwag kayong maniniwala na ang pagmamahal laging nakatawa. Hindi totoong laging masaya ang pagmamahal. Dahil kung totoo iyon, edi sana'y tuwang-tuwa yan nung siya'y namatay sa cross. Akala niyo siya'y tawang-tawa nung siya'y namatay sa cross? Hindi. Hirap na hirap yan, pero yun ay mukha ng pagmamahal. Ang sabi dito ay, ano po ang pinakamahalagang utos? Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang kapwa. Ay marunong ka kayong umibig. Alam niyo kung paano umibig? Opo, Father, pagka po ako ay mabait sa iba at siya'y mabait sa akin, ay paano yung hindi mabait sa inyo? Yun minsan ang pagkakamali natin. Iniisip natin ang pag-ibig laging nakatawa. Hindi yun totoo. O halimbawa, yung nag-aalaga kay nanay, minsan kapag kagabi, pagod na pagod ka ng mag-alaga, tapos hindi ka pa napapasalamatan. Tapos bukas sa alagaan mo uli. Sa palagi mo, anong tawag doon? Ang tawag doon ay pagmamahal. At hindi lagi yung nakatawa. Kayong mga mag-asawa, kapag hindi kayo magkaintindihan minsan, 3 gabi na kayong hindi magkatabi sa kama, ay ba't kayo patuloy na nagsasama? Yun ang pagmamahal. Minsan nagdududa, minsan napapagod, minsan nananawa, madalas umiiyak ang pagmamahal. Tingnan ninyo, pagka ang inyong mga anak ay pasaway, 17 taon na sa college, aba, ay 6 ng kurso hindi matapos-tapos. Eh bakit kayo patuloy na nagtatrabaho? Yun ang pagmamahal. Kaya ang pagmamahal ay hindi laging masaya. Napakaganda kapag ka masaya ang pagmamahal. Kapag ka mahal ka ng iyong minamahal. Ay paano pag hindi ka mahal? Hindi na ba pagmamahal ang tawag doon? Pagka
Kapagod ka na sa trabaho maghapon, pag uwi sa inyo, ikaw pa ang magluluto, tambak pa ang hugasin, tapos bukas magtatrabaho ka uli. Sa palagay, anong tawag doon? Di pagmamahal. Kaya yung sinasabi ni Jesus, na ibigin mo ang Diyos at ibigin ang kapwa, yun ay pag-ibig na pangmalagian. Hindi mo pwedeng piliin lamang ang pag-ibig. Kayo bilang mga magulang, hindi naman pwedeng maging magulang ng 8 to 2 lamang. Hindi, oy, alas 2 na ng hapon, hindi mo na ako nanay. Walang ganoon. Ang tawag doon ay pagmamahal. Bakit kayo naririto? Di kayo dahil sa pagmamahal? Kahit na kayo galit kanina, kahit na kayo ang pinakamasamang tao ngayon, kahit kayo ang pinakamakasalanan, naririto ka dahil mahal ka ng Diyos. Sa palagay ninyo sa simbahan, kapag sinabing ang pwede lamang pumasok ay yung mga mapagmahal, ay sinong naririto? Yung mababait lamang ang dapat sumimba. Sinong sisimba? Pero hindi ganun ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, kasama ang lahat. Tanggap ang lahat. Ganoon ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito. Maging mapagmahal tulad ng Diyos. Hindi kapag masaya lamang, hindi kapag bagong sweldo lamang. Tingnan niyo ang unang pagbasa. Ang isang tunay na diwa ng pagmamahal, napakinggan niyo ang unang pagbasa, si Ruth ay manugang ni Noemi. Abay, bihira iyon. Bihira iyong magkasundo ang manugang at ang bianan. Tapos patay pa ang asawa mo. Anong sabi ni Noemi kay Ruth? Umuwi ka na. Patay na ang aking anak eh. Anong sabi ni Ruth? Hindi ko po kayo iiwan. Kung saan kayo pupunta, doon ako pupunta. Yun ang pagmamahal. Hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Jesus. Natatanggapin natin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng pusong katulad ng sa iyo. Yung handag mong mahal sa lahat. Magpatawad, umintindi, umunawa. Hindi lamang sa mga taong mababait sa akin, kundi sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat iyon ang pinakamahalagang utos. Ang mahalin ng Diyos at ang kapwa sa lahat ng pagkakataon. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog.
Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihaliya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging angat. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangan. Dadalangin ako nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring iyan ay ngunit ako ikaw habang nahihimlay pagkat ang tulong mo'y sa tuwina taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit akong buong galang. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyang kung hawak mo ako. Magdiriwang ang harit, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako ikaw habang nahihimlay pagkat ang tulong mo'y sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Tinamuling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ating pinagbibigay alam na tayo ay mayroong mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Gamit ang ating main arc entrance, nandito po yan sa bandang likuran. Makikita ninyo dito sa loob ang ating mga safe and free parking. Atin ding ipinaalam na ating ipinatutupad ang panawagang CLEIGO, Clean as You Go, upang mampanatili ang kalinisan sa pambansang dambana. Pakitapon po ninyo na inyong mga basura sa tamang basurahan. Marami po tayo sa paligid ng ating simbahan. At atin ding ipinapaalaala, ang pambansang dambana ay isang banal at sagradong lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan, ito'y pagbibigay galang sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. At sa darating na September 10, ito po'y bahagi ng ating paghahanda sa darating na kapistahan ni Padre Pio sa September 23. Ngayong September 10, alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, tayo magkakaroon ng libreng medical, dental, and surgical mission. So ito po ay sa pakikipagtulungan ng UST doctors. Kayo po ay makipag-ugnayan sa aming opisina sa mga numerong nasa screen ngayong Sabado at sa sunod na Sabado para sa screening. Ito po ay para sa unang 100 hanggang 150 mga
nangangailangan nating kababayan o mga mahal sa buhay na nangangailangan ng mga libreng pagamutan. At ang atin pong sunod na misa, mamayang 12:00 ng tanghali, inaasahan namin inyong pananatilihin ang katahimikan, kalinisan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating pagsasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasahan, isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rab, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Welcome natin ang mga kasapi ng World Apostolate of Fatima ng Talisay, Batangas. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Kayo pong lagi ay laging mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at magmahal tulad ni Kristo. Salamat sa Diyos. nating pahayag Kanyang pagkaling at habag Isang buhay pag-ibig at katarungan Tanda ng kanyang kaharian